Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin, Kwentong Palawan! Maligayang Pasko sa inyong lahat! Merry Christmas! Mambong nga Paskwa kanindong tanan! Merry Christmas, partner! Yes, Merry Christmas! Oo. Talaga namang Christmas is in the air and feel na rin talaga natin yan dahil sa hanging amihan. Yes, nararamdaman that natin. explains the jacket, And right? of course, your headband and your color. Parang nasa North Pole tayo ngayon. Oo Siyempre, nga. makakasama tayo mga Polar bear. bears. Welcome po sa another episode ng ating Kwentong Palawan. This is gonna be our last 2 episodes. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating KP, no? At syempre, ngayong episode na ito, patuloy po na inihahandog sa inyo ng provincial government headed by our beloved Governor Victorino, Dennis M. Socrates. Naku. Yes. Partner, ikaw, how you celebrate Christmas? And syempre, I celebrate it with my family. Wow. Sila ang mga, bukod sa, yung gift of salvation, yung number one gift Mhm. na hindi na mapapantayan ng kahit sino man. Pero pangalawa doon, yung gift of family and then friendship. Yes. Diba? Thank you, partner. Friends pala tayo. Naman. Well, anyway, so ngayon po, no, how we prepare, how we celebrate Christmas, sabi nga natin, is the most wonderful time of the year. Yes. Last month siya sa isang taon, pero ito yung pinakahihintay ng Correct. bawat isang. Most awaited. Yes, oo. At syempre, naku, busy ang lahat, traffic, at syempre, hindi rin nawawala yung mga Christmas decorations natin, no? Yung mga LGU natin sa mga munisipyo at barangay. Oo, They're all pagandahan. excited, no, magpaandar at magpabongga ng kanilang mga Christmas decorations. Pati yung giant Christmas tree. Antabayanan natin Oo yan. nga, Ako. inaabangan niya ng yung community, no? Mm-mm. Na yung Christmas tree lighting. Yes. Diba? At syempre, hindi pa rin nawawala yung Christmas culture. Yan, nandiyan pa rin yung simbang gabi natin, Oo. yung yung puto bongbong, di ba? Oo, and bibingka, Ang bibingka. partner niyan. And syempre yung mga caroling. Yes, Kahit na oo. makabago na ang panahon, may mga nangangaroling pa rin hanggang ngayon. That's right. And yung mga may mga friends tayong kuyo noon na up until now, kinakanta pa rin nila yung isang very distinct na caroling Yes, nila that's in right. kuyo noon. Mm-mm. So it's called O Senyor Tagbalay. Familiar ka ba doon, partner? Actually, familiar ako, pero hindi ko kabisado yung buong lyrics niya. Pasample naman ng isang linya dyan. Actually, gusto mo talaga. Gusto mo. Anyway, Oo. ayun, pala yun, pinakinggan ko yun, and it's Oo. in the point of view of Joseph. Yes, So, ang ganda that's ng right. song, pakinggan nyo Mm-mm. rin po, makikita po yan sa YouTube. That's right. Actually, nakasama ako sa mga, nung bata pa ako, nakasama ako sa mga caroling ng mga lolo ko at mga lola ko. Talagang kinakanta yan, hindi nawawala yung, O Senyor Tagbalay. O, di ba? May parap. Yun yung modern version. Oo, pero yan ay bahagi ng kultura ng ating mga kababayang Palawenyo, lalo na ang mga Kuyonon, di ba? Sa northern part and even sa southern part natin, and even dito sa city, ay hindi pa rin nawawala ang kulturang Pasko, no, ng ating mga kapamilyang Palawenyo. Oo, very generally, Filipino tradition, sinasagawa natin dito sa Mm-mm. Palawan, but syempre mayroong unique local touch yung ating celebration. Like for instance, may mga nakausap tayong Rojaseño, no? Sa kanila naman, kapag Three Kings, nag-aabang daw sila sa kalsada, lalo na Mm-mm. dyan sa poblasyon area. At alam mo, nagpapasabog ng Mga candies at Oo, barya. ang saya Oo, naman nun. oo. Ang saya, no? Kasi parang ang busy at the same time at yung mga kids natin, yung mga anak natin, they are all excited na humingi ng regalo sa kanilang mga ninong at ninang. Bless. Bless. Ay, Mano. naku, yung mga inaanak ko, ang dami ko ng utang. Oo. Pero syempre, I remind also my kids na Jesus is the reason for this season. Yes. Season. Yes, that's right. Oo. Pero partner, puntahan natin yung highlights ng ating episode ngayon. So, Christmas. So, isa sa mga inaabangan and I believe sa lahat tayo, mga nagtatrabaho,
sa pribado, no, sa gobyerno, at sa lahat man ng mga magulang natin, ng mga kaibigan natin, ang hindi nawawala at isa sa mga nagpapasaya, Totoo yan. Totoo yan. Agree ako dyan. isa sa nagpapasaya, ang Christmas bonus! Ka-ching! Ayan, oo. So, Christmas bonus na pag-uusapan natin ngayon. So, may kanta yung may kanta yung AJs na, Ibigay mo na. Ayun. ang aming Christmas bonus. So, ang tanong, naibigay na ba ang Christmas bonus? Ay, ako, natanggap ko na. Kaya naman nakapagpa-highlights Wow. tayo for today's video, di ba? Sana all. Pero, A little reward Yes, for the that's year's right. hard work. Mm-mm. Kaya, konti lang naman. Pero ito, we will give them practical tips. Tips. How not to spend their Christmas bonus in one flash. Kasi, Mm-mm. yung iba nagiging one-day millionaire. Pag natanggap yung Christmas bonus, gasta dito, gasta Oo, doon. kaya But tamaan na yung dapat tamaan. Ma-offend lang, dapat ma-offend. Hinay po tayo. Huwag tayo masyadong Oo galit sa nga. pera. Kumalma kayo, okay? Kumalma kayo. Kasi yun yung isa sa mga natin, sa mga mindset natin, Pag may paparating tayo na blessing, na pera, 'di ba? Parang kumaga excited tayo kung ano yung mga gusto nating bilihin, kung ano yung mga there are times na nakakalimutan natin how we spend it wisely, 'di ba? So kailangan natin ibahagi sa kanila, ikwento natin sa kanila paano nga ba mag-save or spend yung kanilang Christmas bonus. Oo, yun nga, hit pause. Magpag-isipan po natin, pagplanuhan po natin, papaano ba natin i-allocate yung ating Christmas bonus. We have to set aside, number 1, for emergency fund. Oo, kasi syempre, emergency nga, di natin yan inaasahan, darating yan anytime, magugulat na lang tayo, and we have to have money para, kunyari, may na-hospitalize na family That's member, right. meron tayong mabubunot. Yes, And that's right. So prioritize and plan. So planuhin natin as much as possible, maggawa tayo ng checklist. Maganda Oo, yan. i-allocate natin para as much as possible mabigyan natin ng budget yung mga kinakailangan nating mga gastusin, Oo, di ba? we have to assess our financial situation. Lalo na halimbawa, kung ikaw ay may pagkakautang, magbayad ka na! O yun, di ba? At least nakakaaluan ng kalooban, nababawasan yung mga obligasyon natin. Huwag natin kalimutan ang ating financial So, partner, obligation. tip number 2 is smart spending. So, ano ba itong smart spending natin? So, isipin lang natin, ano mga bang mahalaga, no? Ano nga bang mahalagang dapat unahin? O unahin ba natin ang pagkain o damit? O, di ba? Pili ka. Wants versus needs. Yes. Need ba to o want lang to or some kind of luxury, ganyan. Oo, yun. And tip number 3, and save and invest, yung binabanggit mo kanina. Mag-save tayo, halimbawa, nakatanggap tayo ng, sabihin natin, 15,000. Yung kalahati, save na natin. Diba? Save na natin for our emergency fund. So another half naman is yung spend natin doon sa mga needs natin. Oo, pwede yan. And pwede nating i-save as emergency fund. Pwede rin nating i-invest sa mga mutual funds or stock market para lumago siya. And at the same time, you can also invest in yourself. Yes, Alam that's mo, right. last year, yung Christmas bonus na nakuha ko, yun yung pinang-enroll ko sa aking master's degree. Wow, Kaya thank grabe. you po, thank you. Thank you kasi meron tayong PD 851, Presidential Decree 851, and mandated dyan na mabigyan ng Christmas bonus or 13th month pay yung mga provincial government employees, yung mga civil servants, even in private sectors. Yes, even in private sectors. At saka may iba rin, aside from that, no, na binibigay ng mga companies, na ating mga government agencies, may binibigay din sila mga additional incentives, no? At parang Christmas gifts, no, sa ating mga kaibigan. At kaya walang ibang dahilan kung na maging malungkot. Kaya dapat happy lang tayo ngayon. At syempre, dapat laging iisipin, no, ang pamilya, no, ang pamilya, pangangailangan ng pamilya, pangangailangan natin, no, tama nga, mag-invest tayo sa sarili natin para nang sa ganun ay may pagpatuloy natin ng ating paglilingkod, no, sa ating mga kababayan. Siyempre, yung Christmas bonus, it's a blessing, and we also have to pay it forward. Kumbaga, we can all, siyempre, di ba, Christmas is about sharing, giving. Mag-allocate din tayo ng pangregalo Yes, para sa that's ating mga right. inaanak Oo. or loved ones. Siyempre, yung mga family members natin.
doesn't need to be expensive. That's Kahit right. simple lang, kahit maliit lang, basta Mm. intentional and you think na magiging useful yun sa isang Oo. tao. At saka uso rin yung mga Christmas giving, 'di ba? Yung mga gift giving na 'yan sa mga ano natin, sa mga kapuspalad, sa mga vulnerable sectors natin ng lipunan. So, isa 'yan sa pataba ng puso na makatulong tayo this holiday season. At additional tips natin, partner, avoid impulsive buying, no? Nung mga magiging impulse purchasing natin. So, ang napaka-delikado nito kasi halimbawa nakita natin, pumunta tayo sa mall. Nakita natin, gusto natin, ang ganda nito. Kumikinang-kinang, bang aakit. Nakakakit sa mata mo, di ba? So, isa yun sa mga napaka-delikado. Kasi kumbaga, wala siya sa budget, pero na-spend mo doon. Particularly doon sa bagay na yun. Iwasan po natin yan. Kumalma po tayo. Oo. At additional tips din, no? Cook at home. Kung nais natin na makapagtipid talaga, instead na kumain tayo sa labas, no? Na makagagastos tayo ng mga nasa 2,000 at 3,000, why not? Magluto na lang tayo sa bahay. Eh, si Mami Chin, mahilig to magluto eh. Spanish sardines pasta dito ng pamilya. Wow, sarap niyan. At syempre, shop smart. So, laging tingnan kung magkano ang presyo, magkano ito, at dapat swak at pasok sa budget. Correct. Yun din yung importante to shop ahead of time. Huwag na tayo makipagsabayan sa Christmas rush. Siyempre, alam naman natin, magre-regalo talaga tayo based na rin sa ating generosity. Yeah. And yun nga, kung mag-shop ahead tayo, may pagkakataon pa tayong mag-canvas ng kaunti, compare prices. Para kasi pag nakipagsabayan tayo sa Christmas rush, ay, kulang na ako sa oras. Yes, oo. So, Yung hindi tayo mind makakatipid. natin, hindi natin maisiset, 'di ba? Medyo rattle tayo at rush nga. Alright, partner, at syempre, panghuli natin, so don't buy gifts just to impress others. No? May mga iba sa atin kasi ngayon, di ba? In the digital age, di ba? Isa sa mga malaking influensya talaga, yung mga, yung mga impressions natin, no? So, wag ho natin isipin ho natin kung ano talaga yung magpapasaya sa atin. Maliit man po ito, o malaki, ang importante, bukal sa puso natin ang pagbibigay. Ayan, partner, So, nako. I think that's it. Yan Oo, na that's yung it. Oo. Sana nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan at sana masaya, makabuluhan ang selebrasyon ng inyong Kapaskuhan this holiday season. Ako, ilang araw na lang at sasapit na ang Kapaskuhan. Sana ang hiling ko pa rin sa mundo ay world peace this Christmas. Ako naman, may the spirit of Christmas be always in our Wow. hearts. Jose Marichan. Jose Marichan in the house. So bago tayo tuluyang magpaalam, partner, nako, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay, nako, sa ilang taon, sa ilang buwan nating pagsasama at pagkakwentuhan, at nandyan pa rin kayo para sumubaybay sa lahat po ng mga programa at mga itinataguyod ng provincial government through the effort of the Provincial Information Office. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi nagtatapos ang ating kwentuhan at we hope sa susunod pa mga taon at panahon ay magkakasama pa rin tayo sa makabuluhang kwentuhan this season. Alright, partner, wala na tayong oras. Kailangan muna natin magbigay ng hashtag sa kanila bago tayo mag-say bye-bye sa kanila. Ikaw na. O, hashtag Paskong Palawenyo. Yun na rin sana yung hashtag ko. So, hashtag Christmas is giving, Christmas is sharing. So, matuto pa tayong magbigay at matuto tayong magbahagi ng ating mga blessings sa buhay. Alright, dahil dyan, maraming salamat, partner. Ang ganda mo sa iyong pa-headband ngayon. Oo. Alright, at dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin, Kwentong Palawan!